Hey guys, Mami Lola here and welcome back to my YouTube channel. In today's video, as you can see, ang dami natin tinapay dito sa aking harapan. So, ang gagawin natin, or ang gagawin ko, titikman ko lahat ng tinapay na to. Kasi gusto kong malaman if itong mga tinapay na to is worth the price. Anyways, itong mga tinapay na to is from Paris Baguette. Correct me if I'm wrong. Kung mali man yung aking pronunciation. Sabi nga nila, different school, different pronunciation. And also, I have here from Kumori and Lady Fingers from Max. So, ayan. So, titingnan natin kung ano yung pinakamasarap dito and kung worth the price ba ang mga tinapay nito. So, ayan guys, I have here body ko para malaman ko kung anong klaseng tinapay ito. Siyempre pa, kailangan natin ng antipara para makabasa. Hindi ko naman talaga ito mauubos. Ang totoo niyang gusto ko lang talaga silang tikman. At this age, 51 na tayo, hindi ko po pwedeng ubusin to ng one time, big time. Ano? Alam naman natin na bawal na yan sa ating mga mami lola. Kaya kung kumakain tayo ng tinapay, hindi po pwedeng walang mainit na kape. So, let's start with Korean Jumbo Crispy Donut. Again, syempre dapat konti lang. Diba? Kasi kahit nasabihin natin tinapay lang ito. For sure, meron tong sugar. So, carbs and carbs. Yung lasa niya para siyang lasang tinapay. Actually, meron siyang flavor of cinnamon. Parang yun. Okay, so next, tikman natin itong. Ang hirap nilang buksan. So, silyado talaga sila. Next is this Milky Cream Ensaimada. So, ayan siya. Mukha siyang siopaw. Siopaw na maraming cheese. In fairness, ang sarap ng cheese niya. And yung bread niya is so palambot. Hindi ko alam kung meron pa tong parang siyang may cheese sa loob pa. Yung cheese sa labas. Masarap. Next is organic Korean milk bread. So, ito sabi nila, meron daw tong milky something inside the bread. Tikman natin. Kasi favorite ko talaga yung mga milky na lasa. Kuhain ko na nga, malinis naman kami. Ayan. Wow, napakalambot ng tinapay. And, yes, para siyang merong cream something sa loob. Ang sarap. Ang sarap ng milk niya. Tamang-tama yung hindi siya ganun katamis. Yung pinaka-cream niya, yun yung masarap. So, next, soft cheesecake. So, tingnan natin kung gaano ka-soft talaga itong cheesecake na ito. Yung itsura pa lang niya. Mukhang ang sarap-sarap na talaga. Medyo mahal siya. Kung titingnan mo tong liit ng bread na to, minsan, nabayaran mo na lang talaga yung brand. Kasi nga, this one is #1 bakery in Korea. So,
Siguro dahil nga ganun, quite expensive talaga yung mga bread nila. Pero siguro kagaya ko na Mami Lola na until now, at the age of 51, talagang hindi ko kayang ialisin ang sugar and milk. So, I'm expecting too much dito sa mga kinakain ko. Kasi nga, sabi nga nila, masasarap daw talaga yung mga tinapay dito. Imported siya. So, siguro yung expectation ko, ganun lang talaga kataas. Pero honestly speaking, sa mga Mami Lola Mami Lola like me, medyo iwas na sa sugar. Feeling ko, i-recommended ito kasi nga, hindi siya ganun katatamis and hindi rin siya yung masasabi mong matabang na hindi siya masarap. Masarap talaga siya. Kaya lang siguro, again and again and again, dahil nga sobra yung expectation ko dito sa food. Meron akong hinahanap na hindi ko pa mahanap until now sa kanya. But still, masarap siya. So next, tiramisu tart. Yung mga bread talaga nila. Para dun sa mga coffee lover at the same time. So ayan guys, ito na yung kanilang tiramisu tart. So ayan guys, tikman na natin. Wow! Ang sarap. Alam mo yung parang kang uminom ng espresso coffee. Pero this one tart siya. Ito sobrang sarap para sa akin. Yung cream niya sa loob at mix yung lasa niya dito sa bread na para siyang lasang kape na parang lasang basta masarap. Try niyo to. Ako, highly recommended ko tong isang to. Yun nga lang, again, kung coffee lover ka, tapos magko-coffee ka sa kanila, para ka lang nag-coffee sa Starbucks, tapos umorder ka ng isang slice ng cake. So, parang ganun lang din yun. And this one, panalo, ang sarap. So, ayan guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating tinapay reviews, mag-share muna ako ng some questions simula nung nag-upload ako ng video nung isang araw. So, this is coming from my bashers, I think so. Anyways, ang question nila is that, anong nakain mo? Bakit nag-upload ka sa YouTube? Well, to answer that, actually, 5 or 6 years ago, nag-upload na ako ng mga videos dito sa YouTube channel ko. Yung title nun is Mami Lola at 45 kasi I was 45 years old then. Kaya lang, hindi ko na-sustain talaga yung pag-upload ng mga pictures. I mean, ng mga videos kasi talagang effort talaga pala yun. Nag-stop ako for the longest time. And recently, nung napanood ko ulit yung mga videos ko, nakita ko na ang galing kasi nung panahon pala na yun, nagagawa ko yung mga ganung bagay-bagay. And one of those is that, yung pumunta kami sa cave, kami ni Casey, and meron kaming kasama. Actually, 4 lang kami doon. Nakakatuwa lang balikan kasi alam mo yun, yung parang nakapasok kami doon, ng aapat lang kami. Usually, ang pumapasok pala doon is by group. So, yung mga ganong experience, naisip ko lang na ito pa lang si YouTube is not only for the views. Para siyang memory card na pwede mong lagyan ng lagyan or pwede kang mag-save ng mga videos na pwede mong mapanood in the future. Why not na mag-upload ako ng mga videos ko, especially those videos na talaga sasabi ko talaga na in the future na, oh my God, ang ganda nitong memories na to, parang gano'n. Siyempre, at this age, 51 na ako. Konting embot na lang, siyempre, di ba, 55. And by then, siyempre, hindi na natin alam, baka may masakit ng tuhod, matindi na yung sakit ng sciatic ako. So, marami ng pagkakataon na pwedeng hindi ko na magawa. For me, since nung nakita ko yung video ko na yon from way back, parang nasabi ko, ay, parang gusto ko pa ulit gumawa ng mga memories. So, pag dumating ako doon sa time na hindi ko na kayang gawin yung mga ginagawa ko, at least, di ba,
papanoorin ko lang tong mga videos na ginagawa ko. And masasabi ko sa sarili ko na, oh my gosh, ang kapal ng mukha ako. At this age, nung nagawa ko yung mga ganitong video, nakagawa ko ng mga ganitong memories, I'm sure, pagdating ko sa edad na 60 years old, hindi ko na kayang gawin. So, yun yung reason kung bakit nandito na naman ako sa YouTube. Anyway, dito sa aking channel, libre naman talaga ang bashing. Feel free to comment down below kung ano yung gusto niyo itanong sa. Actually, isa rin to, yung mga food reviews na to, no? Pagdating natin ng 60 years old, syempre hindi natin alam, di ba? Baka tumaas na yung ating sugar, mataas na yung cholesterol, marami ng mataas, meron na tayong gamot na maintenance, marami ng bawal na food sa atin. And itong mga kinakain ko ngayon, possible na hindi ko na rin ito makain at that time kasi nga, syempre, hindi natin masasabi ang panahon. I hope na kahit papano may manood. But then again, kung ayaw nyo naman panoorin, it's okay. Kasi nga, again, sabi ko nga sa inyo, para sa akin, parang ano lang siya, memory card na sinisave ko yung mga videos ko na masasabi ko, ang kapal na mukha ko, ginawa ko to. Parang gano'n. So, ayun, gano'n lang. Ang susunod natin kakain is from Kumori. And this bread is milky cheese roll. Anong lasa? This one is medyo mura siya, medyo affordable siya, and you know, pwedeng balik-balikan. Nagkikrave ka talaga sa mga bread na ganito. Ang bango. Again guys, mura lang siya. Pero panalo. Ang sarap. Milky cheese roll. Hindi pa ako nagbibigay ng comment sa kanila, pero 10 out of 10 siya sa akin, para sa akin. Kaya sabi ko nga sa inyo, isa sa hindi ko matatanggal talaga sa food ko is yung milky flavor or milk mismo. Sobrang paborito ko naman. Next is Japanese chocolate one. Chocolate to. So, ayun, meron din isang nag-question. Ano naman yung maambag mo sa YouTube para panoorin ka namin? So, my answer is, wala lang. Ano-ano lang, okay. OMG, nakakatuwa. Kumpara dito sa tart na to, ito, tiramisu tart versus itong Japanese chocolate roll. Parang nagkakahawig sila ng lasa. Pero this one talaga, alam mo yung pag kinain mo siya, talagang ang sarap niya. Ulit-ulitin mo talagang kainin. And yes, ulitin natin. Sarap ah. Talaga alam nyo hanggang ngayon talaga, ma-chocolate pa rin talaga. Pero kahit pa paano naman, binabawasan ko naman as much as possible. Yun nga lang, sobrang konti lang. Pag kinain mo siya, parang ayaw mo na siyang tigilan, parang kailangan maubos mo siya. Ganon yung lasa niya. Cranberry cheese roll, ayan. So, ayan guys, again, this video is not para kumita or whatever. Nasa sa inyo kung gusto nyo panoorin or hindi. Kung feeling nyo boring, walang kwenta mga pinagsasabi, then marami naman dyang mga pwede nyo panoorin. Yung sa akin lang, again, sabi ko nga sa inyo, talagang trip ko lang ito. So, bilang isang 51 years old Mami Lola, pagbigyan nyo na ako. So, ayan. Ito yung itsura ng bread. Ito yung loob niya.
Mm. Para kang kumain ng special na mamon. Ang sarap din niya. And this one is, I think, worth the price. Mm. Alam niyo, pag ganun-ganun, pero ang dami ko nang nakakain. So, ayan guys. Sana panoorin nyo yung mga videos ko kahit paano. Hindi man kayo mag-like and subscribe. Nasa sa inyo naman yan. Malaki na kayo. No? Kung ayaw nyo, di wag nyo. Diba? Kahit paano. Na-share ko sa inyo itong mga ganitong bagay-bagay na again, pagdating dito sa mga ganitong pagkain, naniniwala ako na time will come, konting kembot na lang, bawal ko nang kainin itong mga ganitong katatamis, ganitong kadaming, kahit tikim, baka hindi ko na rin matikman dahil syempre, darating yung point na pag dumating tayo sa antas ng sugar natin, antas ng cholesterol natin, may masakit na sa atin, di ba? Parang yan. Magda-diet na tayo. Kaya naman, sinasamantala ko lang itong mga ganitong bagay. So, nag-turn 60, di ba? Hindi ko masasabi na na-deprive ko yung sarili ko pagdating sa mga ganitong pagkain. Siyempre, di ba, nakaka-happy yun. So, ayan guys, kung nagustuhan nyo to, feel free to like and subscribe. And kung hindi naman, again and again and again, okay lang yun. Ganun talaga. And kung gusto nyo akong i-bash ang pinaggagawa mo dyan, Emma, so why not? Okay lang. Dahil dito sa channel ni Mami Lola Emma, welcome ang bashing! Thank you so much for watching and sana tikman nyo tong mga food na binili ko. Anyways, yun pala. Hindi ko pa pala sila na-rate. So, for Paris Baguette, siguro for me, from 1 to 10, 7. 7 kasi, siguro kung nagko-coffee ka, talagang masarap din naman talaga siyang kasama ng coffee. No? For Kumori, grabe. 10 out of 10. Ang sarap. And of course, itong Lady Fingers from Max. Highly recommended din yan. Kasi nga, again, sabi ko nga sa inyo, ang mga pastries naman ng Max, alam natin na napakasarap din. Diba? So, yun lang. And I hope na matikman nyo rin to. And para at least masabi nyo na, oh, may sense naman pala yung sinabi nyo. So, again, guys, thank you for watching.